Ay, wow! Ano to? May bago kayong ref? Ah, opo, Ate Meli. Kailangan ko po kasi talaga ng bago dahil malakas po sa kuryente yung ref namin dati. Ibig sabihin yung ref na manipid sa kuryente pala yan. Yung converter ba yon? Inverter po, Ate Meli. Oo, yung inverter nga, nagkabali lang. Ganyan din ang ref namin eh. Non-frost pa nga at saka ang mahal-mahal. Siguro nasa 30,000 ang bili ng asawa ko doon. Diyos ko, ang mahal-mahal. Pero at least, matipid sa kuryente, hindi ba? Yung ref niyo ba, magkano? Nako, hindi naman po 30 mil ang presyo ng ref namin. Nasa 20 lang po ito, Ate Meli. Ay! Ang mura naman. Baka mamaya hindi pala talaga inverter yan. Sayang naman. Sana dinagdagan nyo na lang. Kung kulang naman ang pera nyo pwede naman kayong mangutang sa akin. Huwag kang mahihiya. Nagpapahulugan ako ng pera. Mura lang ang tubo. May kakilala rin ba kayo na ginagawang kakumpetensya ang mga kapitbahay? Yung tipong kapag meron ka ng isang bagay, kailangan meron din siya. Kapag may bago kang achievement na nakuha, kailangan mas mataas pa ang dapat na nakuha niya. At kapag may magandang nangyari sa buhay mo, syempre, mas maganda ang nangyari sa buhay niya noon. Meron kasi akong ganyang kapitbahay noon, Panyero. Magandang araw po sa inyo. At syempre, pati na rin po sa mga masusugid niyong taga-subaybay sa inyong channel. Ako nga po pala si Wendy, isang guro sa isang probinsya kung saan nakatira ang lola kong namayapa na. Nagpasya po kami ng asawa ko na lumipat sa probinsya nung mamatay ang lola ko. Bukod po kasi sa gusto ko ng payapang buhay, gusto ko rin pong maranasan ng anak ko ang buhay sa probinsya. Pero ang hindi ko inaasahan, imbis na kapayapaan ang mahanap ko roon, nakabanggaan ko naman si Ate Meli, ang kapitbahay namin na ang tingin sa akin palagi ay kakumpetensya niya. Panyero Stories. Wow, Mama! Ang ganda naman po ng bahay natin. Ang daming puno tapos ang presko-presko. May bakuran pa po. Kaysa dun sa bahay natin sa Maynila, paglabas mo ng bahay, amoy polusyon na po kagad. Anak, ano ka ba naman? Ano bang amoy ng polusyon? Di amoy mabaho po. Amoy usok na nakakasakit sa dibdib. Hay nako, ang talino talaga ng anak ko kahit kailan. Mas mabuti nga talagang umuwi tayo dito sa probinsya. Dahil nga sariwa ang simoy ng hangin dito. Walang maraming sasakyan at maraming puno. Kaya hindi nasasakit ang dibdib mo sa amoy ng usok. Mama, pwede na po ba tayong pumasok sa loob ng bahay natin? Aba, syempre naman. Pumasok ka na at nandun naman na ang papa mo. Sige na, dali mo na tong bag mo. Kaya mo na yan, di ba? May kukunin pa kasi ako sa sasakyan eh. Opo, Mama. Ako na pong bahala dito. Kayang-kaya ko na po ito. Ay, nako. Nakakapagod talaga ang paglilipat ng bahay. Teka nga, kanino ba kotse ito? Haharang-harang sa daan. Ay, pasensya na po ate. Bagong lipat lang po kasi kami dito. Nagakot po kami ng gamit. Ay, sa inyo to? Hindi po. Inarkila lang po namin. Ibinababa lang po namin yung mga gamit namin. Aalis na rin po ang sasakyan maya-maya lang. Akala ko sa inyo Pwede bang pakibilisan? Kasi may mga dumadaan dito siya nga pala. Kayo yung bagong lipat dyan sa bahay ni Lola Teresita. Opo. Apo po niya ako. Ako nga po pala si Wendy. Nice to meet you po, ate. Nice to meet you rin. Ako si Meli. Pero Ate Meli na lang. Huwag ale ha? Dahil masyadong nakakatanda yon. Maiba ako. Hindi ko alam na may apo na pala si Lola Teresita. Mag-isa lang kasi siya dyan hanggang sa namatay siya. Opo. Apo niya ako sa kapatid niya. Wala pong asawa at anak si Lola Teresita Pero siya po nagpaaral sa akin noon. Siya pala nagpaaral sa'yo.
Hindi mo man lang inalagaan ang tumanda. Hindi naman po sa ganun. Siya po talagang may kahilingan na mag-isa lang siyang titira dito. Kaya dinadalaw-dalaw lang po namin. Hindi niyo po ba ako napapansin noon kapag dumadalaw ako kay Lola? Hindi. Hindi naman ako chismosa para tignan pa ang bahay niya at alamin kung sino mga bisita niya rito. Pasensya na po kayo, Ate Meli. May aircon kayo? Opo. Pero baka hindi na po yun magamit dahil mukhang malamig naman po dito kumpara sa Maynila. Oo. Malamig talaga dito. Kaya mas mabuti pa kung ibenta nyo na lang yung aircon nyo. Magagamit naman po siguro kapag tag-init. Kaya itatabi na lang po namin. Kayo ang bahala. Siya nga pala. Parang may kaya kayo, ano? Ang dami nyong gamit. Ano bang trabaho ng asawa mo? Principal po siya. Kaya hindi po namin siya makakasama palagi dito sa bahay. Sa Maynila pa rin po kasi siya nagtatrabaho. Principal? Aba, matalino pala ang asawa mo, no? Yung asawa ko kasi OFW yon, kaya wala rin dito sa amin. Ikaw, sa bahay ka lang ba? Hindi po. Teacher po ako. Sa katunayan, bagong teacher po ako dyan sa malapit na elementary school. Hindi pa ba sapat ang kinikita ng isang principal para sa inyo? Kailangan mo pa magtrabaho? Ako kasi hindi na kailangan. Malaki ang kinikita ng asawa ko sa ibang bansa. Kaya sa bahay lang ako at nag-aalaga ng mga anak namin. Unang araw pa lang ng paglipat namin ng bahay, hindi ko na kagad nagustuhan ang ugali ni Ate Meli. May pagkachismosa siya at hindi nahihiya na magtanong ng magtanong. Isa sa dahilan kung bakit pinili naming lumipat ng probinsya ay dahil magkakalayo ang mga bahay ng mga kapitbahay at iniisip kong kakaunti lang ang makikialam sa amin. Hindi naman sa ayoko ng kapitbahay, Panyero. Ang gusto ko lang ay kapayapaan para makapagtrabaho ako at makapag-aral ng maayos ang anak ko. Pero mukhang kahit sa probinsya, hindi talaga maiiwasan ang mga tulad ni Ate Meli. Pagkatapos ng isang buwan, naging maayos naman ang buhay namin ni Kiko na wala ang papa niya. Umuuwi lang ito sa tuwing may pagkakataon. Hindi naman din kasi malayo ang probinsya namin sa Maynila. Nasa Luzon pa rin naman kami. Nagsimula na rin ang klase sa eskwelahan kung saan hindi ko inaasahang magiging estudyante ko ang anak ni Ate Meli. Ma'am, estudyante niyo po pala ang anak ko. Hindi ko naman alam na ikaw ang teacher niya. Ikaw pala si Wendelin de los Reyes. Ako nga po, Ate Meli. Hindi ko rin po kasi napansin dahil malayo na ang palayo ni Dudong sa tunay niyang pangalan na John Vincent Martinez. Bakit niyo naman po binigyan ng palayo na Dudong si John Vincent? Ang ganda-ganda po ng tunay niyang pangalan. Wala lang. Mahirap naman kasing tawagin siyang John Vincent araw-araw, hindi ba? Siya nga pala. May project ang classroom natin, no? Yung electric fan? Opo. Tulad nga po na napag-usapan, kayo na po ng treasurer ang bahala sa paniningil para sa ambagan po ng pambili ng electric fan. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa electric fan, sasagutin ko na yon. Ha? Ano po? Teka, hindi ko po maintindihan. Ang sabi ko, ako na ang magdodonate ng electric fan. Mga 2 electric fan ang idodonate ko. Napakainit naman kasi sa classroom ninyo. Mas mabuti na yung 2 ang may dagdag ko para hindi na mainitan ng mga bata, hindi ba? Naku, hindi niyo po kailangan gawin yan. Nakakahiya naman po. Aba, bakit naman nakakahiya? Ako naman ang nagpresenta. Basta, next week bibiling ko na ang electric fan. Sige po, kayo po ang bahala. Basta, kahit pasasalamat lang bilang nag-donate ng electric fan, masaya na ako ron. Nakakaluwag-luwag naman kami. Mas mabuti na yung nag-share ng blessings, hindi ba? Tama ho kayo. Pagpalain po sana kayo, Ate Meli. Ang bait-bait niyo po. Nang tanggapin ko ang donasyon ni Ate Meli na electric fan para sa classroom, agad ko yung inanunsyo
sa ibang mga nanay sa classroom, bagay na talagang ikinatuwa nila. Ang balita ko sa ibang mga teachers na naging teacher ng mga anak niya, talaga raw nagalante si Ate Meli pagdating sa mga kailangan sa school. Kaya pala marami ding nanay ang bumoto sa kanya bilang president ng klase. Tulad ng mga naririnig ko sa ibang teachers, talagang mahilig magbigay ng kung ano-ano si Ate Meli para sa classroom. Wala naman sanang problema doon. Yun nga lang, hindi ganun kagalingan sa eskwelahan ang anak niya. Makulit, madaldal, at hirap pang mapagsabihan. Taliwasyon sa mga gradong meron siya. Mahal, kumusta kay ni Kiko dito sa probinsya? Maayos naman ba? Huwag ka mag-alala, maayos naman kami dito. Ikaw ba sa Maynila? Ayos ka lang ba doon? Ayos lang. Pero mas maganda sana kung makakalipat kagad ako rito para naman magkakasama na tayong tatlo. Hayaan mo at maghintay lang muna tayo. Makakahanap ka rin ng malilipatan. Oo naman, maihintay ko naman eh. Dadalaw-dalaw na lang ako rito sa inyo. Siya nga pala mahal. Meron pala akong itatanong sa'yo. Tungkol saan naman? May kapitbahay kasi tayo na nanay ng estudyante ko. Napakagalante niya at talagang palaging nagbibigay ng kung ano-ano para sa classroom. Ultimo floor wax, walis, at mga basahan. Siya nagbibigay. Wow! Di maswerte pala ang klase mo dahil hindi na kailangan mamroblema sa mga gamit. Ano palang problema kung ganon? Ano kasi mahal eh. Mababa ang score ng anak niya sa exam. Tapos pasaway at hindi pa nakikinig. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako nagbibigay ng grado na hindi naman deserve ng bata. Nag-aalala ka ba na baka sumama ang loob ng kapitbahay natin kapag binigyan mo ng mababang grado ang anak niya, ganun ba? Parang ganun na nga. Nakakahiya rin kasi. Huwag kang maiyang bigyan ng mababang grado ang anak niya. Hindi mo kasalanan na panay ang pagbibigay niya ng donasyon sa classroom. Tsaka hindi mo rin naman kasalanan na hinayaan ng mga dating teacher ng anak niya at binibigyan pa talaga ng magandang grado kahit na hindi naman talaga mahusay. Tingin mo, baka naman ireklamo ko ni Ate Meli sa principal. Di magreklamo siya. Ipakita mo ang mga ebidensya na hindi magaling ang bata. Isa pa, saksi naman dyan ang mga kaklase niya, hindi ba? Sige. Sa tingin ko, dapat hindi ko na ito masyadong ipag-alala eh. Kahit nag-aalangan, ibinigay ko ang tamang grado para sa anak ni Ate Meli. Nakakaawa mang isipin. Pero nakakuha siya ng grado na 75 sa subject ko at halos ganun din ang mga grado niya sa ibang subject. Nakausap ko kasi ang iba pa niyang mga teacher sa ibang subject at pare-pareho din pala silang sinusuhulan ni Ate Meli. Ako lang daw ang naglakas ng loob na nagbigay ng mababang grado kaya lahat sila ay naging totoo na rin. Pagdating ng kuhaan ng card, inakala ko magrereklamo si Ate Meli. Ang hindi ko inasahan ay nang bigla na lang siyang nag-urumintado sa classroom. Ano ito? Anong klase grado mga ibinigay mo sa anak ko ha, Wendy? Bakit ganito? Bakit parang hinulaan lang? Puro 75, 76 at puro 77. Ano to? Puro pala ko lahat. Ate Meli, kumalma ka lang muna at ipapaliwanag ko sa'yo kung paano nangyaring ganyan ang grado ni Dudong. Sige. Ipaliwanag mo nga sa akin. Dahil kung hindi, idediretso ko talaga to sa principal. Aba, lagi kayang may honor anak ko noon. Tapos ngayong ikaw na naging teacher niya. Bumaba ng gusto ang grado niya. Ang tindi mo naman. Bali ito po, Ate Meli. Ipapakita ko po sa inyo ha. Ito po. Puro itlog ang nakukuha niya sa mga quiz at summative test. Mahina rin po siya sa recitation. Hindi siya attentive sa klase. Makulit at nambubuli rin po. Muntik na nga sana kitang ipatawag nung nakaraan dahil dinrawingan niya ng private part ang blackboard nung isang araw. Nung pinagsabihan ko, tumatawa pa na para bang hindi niya alam na mali ang ginagawa niya. Private part? At ano naman yon? Alam niyo naman po siguro yung parte ng mga lalaki na nasa gitna ng mga hita nila. Hindi ko na po siguro kailangan sabihin ng bulgar, ano po. Hindi ko po alam kung
paano siya nasama sa listahan na may mga may honor nung grade 5 siya. Pero baka naman po, baka may problema sa bahay niyo kaya siya nagkakaganyan. Ano po sa tingin niyo? Walang problema ang anak ko, Wendy. Ikaw ang may problema. Kakausapin ko ang principal pati na rin ng ibang mga teacher niya. At kung kailangan kong ilipat siya sa ibang teacher, gagawin ko. Hindi nakinig sa akin si Ate Meli, Panyero. Tulad ng sinabi niya, kinausap niya ang principal. Pero sa halip na pakinggan ang hinaing niya, minabuti ng principal na ilipat na lang ng ibang teacher ang anak niya. Simula nun, hindi na niya ako kinausap. Binawi pa niya ang lahat ng mga dinonate niya para sa classroom namin. Para walang away, ibinalik ko na lang at nagpatulong sa ibang mga magulang para makabili ng bago. Mabuti na lang talaga na pagkatapos ng taon na yon, hindi na ako naging teacher ng bunso niyang anak. Isang araw, habang nasa bakuran ako at nagdidilig ng pananim kong mga bulaklak, hindi ko inaasahan na sa wakas ay magkakausap din kami ulit. Ah, wow! Ang ganda ng mga bulaklak mo ah. Anong bulaklak yan? Rose po, Ate Meli. Ayan, yung kulay dilaw. Marigold po. Bakit niyo po pala naitanong? Wala naman. Nung nakaraan, wala naman yung mga bulaklak na yan ah. Bagong bili mo ba? Opo, Ate Meli. Naisip ko lang po kasi na nataniman po ng mga bulaklak ang bakuran dahil sayang naman ang lawak at masyadong plain. Kaya naisipan ko pong pagandahin. Sa bagay. Siguro nakakuha ka ng ideya sa garden ko, no? May garden po pala kayo? Oo. Imposibleng hindi mo naman nakikita. Balandrang-balandra yon. May bugambilya at gumamela pa nga ako. Gusto bang makita? Abay pagkalago-lago. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Kung iniisip mo ay tungkol sa nangyari noong nakaraang taon, ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Nadala lang ako ng emosyon. Talaga palang pasaway ang anak ko. Hindi ko lang pinaniwalaan kagad. Pasensya na rin po, Ate Meli. Ang mabuti pa pumunta ka na lang sa bahay ko para makakuha ka naman ng ideya kung anong mga bulaklak at halaman pa ang pwede mong itanim dito sa bakuran mo. Sige ho. Susubukan ko pong dumaan sa inyo sa susunod na araw. Di ba linggo ka lang libre? Ang mabuti pa pumunta ka na kaya mamaya. Wala kong nagawa, Panyero, kundi ang pumunta nga sa bahay ni Ate Meli para makita ang garden niya. Pagkarating ko doon, namangha ako sa ganda nito. Napakaraming mga nakatanim na iba't ibang halaman at bulaklak. Halatang inaalagaan nito ng gusto. Siyempre, hindi napigilan ni Ate Meli ang ipagmalaki ang mga halaman niya. Lalo na, at yun naman talaga ang dahilan kung bakit niya ako pinapunta sa bahay niya. O di ba? Ang gaganda ng mga bulaklak ko. Kita mo mga ito, ha? Gayahin mo sa garden mo yon. Pampaswerte daw kasi ang mga snake plant. Simula nung nag-alaga ako niyan, hindi na ako naubusan ng swerte. Yung asawa ko mas gumanda pa ang trabaho. Oo nga raw po. Maswerte daw talaga mga ganyang halaman at saka nakakalinis daw ng hangin. Totoo yan. At saka ito, tignan mo mga rose ko. Ang gaganda ng tubo, hindi ba? Hindi katulad ng mga rosas sa hardin mo. Parang masyadong maliliit at hindi gaanong namumukadkad. Saan mo ba nabili ang mga yon? Dun po sa flower shop po sa bayan. Naku, saan banda? Yung sa bandang sementeryo? Opo, dun nga po. Bakit po? Nako, huwag ka nang bumili dun ulit. Kadalasan ng mga halaman sa kanila mabilis malanta. May kilala ako nagtitinda ng mga halaman. Magaganda ron. Kaya lang mas mahal. Ayos lang ba sa'yo mas mahal? Baka hindi mo kayang bumili. Kung mas mahal po at magandang klase naman, bakit po hindi? O siya, ire-rekomenda kita roon. Siya nga pala. Gusto bang makita yung loob ng bahay namin? Ipapakita ko sa iyo yung bagong 64 inches na TV na nabili ko para sa sala namin. Ay hala, wag na po. Uuwi na po ako at baka masyado na po ako nakakaabala sa inyo. Ano ka ba naman? Wala naman tao sa bahay bukod sa bunso ko.
At saka wala naman akong ginagawa. Halika na, tara na sa loob. Gusto mo ba ng merienda? Kahit hindi na po, Ate Melly. Titignan ko na lang po ang TV nyo. O siya, sige. Halika, sumunod ka sa akin. Hindi pa man ako nakakapayag. Hinatak na kagad ako ni Ate Melly papasok ng bahay nila. Sa bungad pa lang, kitang-kita na kaagad kung gaano karangya ang buhay nila. Magandang pagkakagawa ng bahay. Mamahalin din pati ang mga gamit. Para akong batang namamangha sa ganda ng bahay nila. Hindi halata kay Ate Melly at sa mga anak niya na may kaya sila dahil simple lang sila kung manamit. Ganun yata talaga kapag nakakaangat sa buhay. Ayaw ipahalata sa pananamit. O, di ba? Ang laki ng TV namin, Malalabo kasi mga mata ng anak namin. Kaya ganyan ang pinabili kong TV sa asawa ko. Ah, kaya pala ate, yung dalawang anak mo, yung mas matanda kay Dudong, parehong matatalino, no? Ay, oo, Diyos ko. Walang-wala si Dudong sa mga ate niya. Parehong matataas palagi ang grado ng mga yon. Yung panganay ko si Merly, aba, valedictorian yon simula grade 1 hanggang ngayon. Kaya nga hindi ko alam kung saan ba nagmada si Dudong. Ang bobo ng batang yon. Matalino naman ako, pati ang tatay nila. Ah, sa tingin ko, masyado lang talaga makulit si Dudong. Hindi naman po siya bobo. Malay niyo po may alam siya na hindi naman nagagamit sa school. Hindi naman po sukatan ng pag-asenso ang grado sa school. Kaya hayaan niyo lang po muna si Dudong. Ay, nako, sana nga. Yung anak mo ba si Kiko? Matalino ba talaga yon? Nung nakaraan kasi naungusan niya yung 3 taon ng valedictorian. Pasensya na. Pero ang chismis kasi hindi naman daw talaga matalino ang anak mo. Sadyang may kapit lang. Alam mo na. Sino naman pong kakapitan ng anak ko? Ako ba, Ate Melly? Abay, malay ko. Pero sino pa ba? Hindi ba? Ate Melly, talagang matalino po ang anak ko simula pa lang nung una siyang nag-aral. Consistent honor student po siya at ilang beses na rin pong nanalo sa mga contest noon. Ngayong high school na siya at wala na rin sa elementary school, wala na rin ako. Pasok na naman siya sa pagiging honor student. Hay, talaga? Nung unang quarter pa lang, di ba? Paano nangyaring pasok na kagad siya? Tinawagan po ako ng teacher at sinabing may award siya ngayong grading. Ilalaban din kasi siya sa ibang lugar sa susunod na buwan. Sa science quiz bee po. Ah, ganun ba? Wala akong kinalaman sa chismis na kumakalat. Basta narinig ko lang yan sa mga kapitbahay natin. Alam mo naman, ang daming chismosa talaga. Ayos lang po, Ate Melly. Maniwala po kayo. Sanay na rin talaga ako sa mga ganyan-ganyan. Sa bagay, ganyan din naman ang mga naririnig ko noon. Alam mo na, dahil nga mabait ako at nagdo-donate palagi sa school, sinasabi nilang sumisip-sip lang din ako. Ang talino kaya ng mga anak ko. Nung araw na yon, Panyero, doon ko napagtanto na mahilig talagang makipagkumpetensya si Ate Melly. Lahat kasi ng mga sinasabi ko sa kanya, palagi siyang may ilalaban na mas maganda o mas magaling kaysa sa ikinikwento ko. Pero hindi ko yun masyadong inintindi dahil para sa akin, wala naman dapat akong pakialaman sa kung ano man ang ugali niya. Wala akong pakialam kung hilig niyang iangat palagi ang sarili niya. Para sa akin, hindi ko na problema yon. Kaya lang, Panyero, hindi ang pag-aangat niya sa sarili ang naging problema ko, kundi ang tingin niya na para bang kakumpetensya niya ako. Pagkatapos ng halos 2 taon na paghihintay para makalipat ang asawa ko sa probinsya, sa wakas ay nakasama na rin namin siya. Sobrang saya naming pamilya na magkakasama na kami araw-araw. Pero ang hindi ko alam, sa kabila ng sayang nararamdaman ko, ay meron palang palihim na nagagalit sa amin. Mama, napansin niyo po ba yung mga tinginan ni Ate Melly sa atin kanina nung dumaan po tayo sa bahay nila? Ha? Hindi ko napansin Bakit? Paano ba siya makatingin? Ewan ko po Parang ganito po Tingnan niyo po ang mukha ko. Parang naiinis siya habang nakatingin sa atin. Hoy, ano ka ba?
Huwag mo masyadong intindihin yun, anak. Naiinggit lang siya sa atin. Po, bakit naman po siya naiinggit? Ano naman pong kakainggitan niya sa atin? Ano ka ba naman, Mario? Hindi mo dapat sinasabi yan sa anak natin. Bata pa siya. Hindi pa niya maiintindihan. Hindi na bata si Kiko. Binatilyo na yan. Kaya kailangan niya na malaman ng mga bagay na dapat maintindihan na ng mga kaedad niya. Ay nako, Mario. Wag na muna. Ayoko pang isipin niya yung mga ganyang bagay. Kiko, wag mo nalang pansinin si Ate Meli kapag nakikita mo siyang ganon kumakatingin sa atin, ha? Isipin mo na lang na malapit na kasi siyang mag-menopause, kaya siya ganon. Sige po, Mama. Ipinagsawalang bahala ko ang mga naririnig kong ipinagkakalat ni Ate Meli. May mga napapansin din ako at nakikita. Inisip ko na baka wala siyang magawa, kaya siya ganun. Masyadong maluwag ang schedule niya para sa mga gawa-gawang chismis. Ilang buwan ang matuling lumipas at sa wakas ay nakakuha ng hulugang motor ang asawa kong si Mario. Naisipan naming kumuha ng motor para naman may service kami sa pagpasok at pag-uwi ng bahay, lalo na at medyo may kalayuan din ang eskwelahan. Ay wow! Ang ganda ng motor niyo ah! Hulugan ba yan? Ha? Opo, Ate Meli. Kailangan po kasi namin ng service para hindi na po namamasahe. Sayang din kasi. Mabutit nagkaroon na kayo ng motor. Pero sana wag ng hulugan dahil mas mapapamahal pa kayo dyan. Mas mabuti kung bumili na lang kayo ng cash. Wala po kasi kami malaking pera para bayaran po ng buo yung motor. Di sana nag-ipon na muna kayo bago kayo bumili ng motor. Para kasing mas mapapagastos pa kayo dyan eh. Kung may marunong lang magmotor sa mga anak ko, aba, bumili na ako ng cash. Yung pamangking ko na graduate ng magna cum laude, niregaluhan ng asawa ko ng motor. Fully paid na. Kaya eto, wala kaming problemang bayarin. Talaga po? Ang bait nyo naman po pala sa pamangkin nyo. Ganun talaga kami mag-asawa eh. Hindi madamot dahil meron naman kami. Nakakaangat-angat kami sa buhay. Pagpalain pa po sana kayo, Ate Meli. Kami kasi, hindi pa namin kaya yung ganyan eh. Kaya ito, at hulugan na muna. Kahit pa paano maganda rin dahil mas mabilis ang biyahe papunta sa eskwelahan. Pwede na rin. Ano bang motor yan? Mukhang mumurahin nga lang eh. Hindi man lang kayo makaipon. Pareho namang magandang trabaho nyo, hindi ba? Hindi naman po ganun kalaki ang sahod namin. Sakto lang. Kung sa bagay nasa Pilipinas kayo, maliit lang talaga ang sahod. Huwag na lang kayong bumili ng hindi nyo naman afford. Yung saya namin dahil nagkaroon kami ng motor. Biglang naglaho na parang bula dahil lang sa sinabi ni Ate Meli. Bigla kong napaisip kung tama ba talagang kumuha kami ng motor o mali. Kung dapat bang nag-ipon na lang muna kami kaysa ang kumuha ng hulugan. Medyo may kalakihan nga naman ang tubo noon. Kahit papano ay nawala ang inis ko nang magamit na namin ang motor. Naging mas magaan talaga ang pagpasok at pag-uwi namin galing sa trabaho. Hindi ko na lang talaga pinansin ang mga sinasabi ni Ate Meli. Lalo na at pinagkakalat pa talaga niyang hulugan ang motor namin. Piyesta sa barangay namin nang magkaroon ako ng hindi inaasahang award. Congrats, Mama! May award ka! Natatanging guro ng barangay! Ang galing niyo po, Mama! Akalain mo na kahit dito sa probinsya, hindi nagpapaawat sa galing ang mama mo. Oo nga po eh. Ngayon, kilalang kilala po si Mama sa barangay natin dahil sa pagkakaroon po ng award. Ay nako, kayong dalawa talaga. Hindi ko nga alam kung paano ako napiling magkaroon ng ganyang award. Napakarami namang mga teacher na matagal na ditong nagtuturo. Alam mo mahal, wala naman talaga sa tagal yan eh. At saka, magdadalawang taon ka nang nakatira at nagtuturo dito. Matagal na rin ang 2 taon, hindi ba? Tama po si Papa, Mama. Kaya wag niyo pong questionin ng award na si Kapitan mismo nagbigay sa inyo. Deserve niyo po yan. Aba, wow Wendy! Ikaw ang nakakuha ng award para sa mga teacher. Paano mo nasungkit yon?
Parang imposible naman yata. Yung teacher nga ni Dudong na 10 taon nang nagtuturo dito. Napakabait at naturuan ng gusto ang anak ko. Ayun, at hindi man lang nakakuha ng award. Para bang may hocus-pocus na nangyari ah. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Ate Meli? Ang ibig kong sabihin, paano mo nakuha ang loob ni Kapitan? Nang ganong kabilis? Pasensya na po kayo, Ate Meli ha. Alam ko pong babae po kayo at mas may edad kesa sa amin. Pero parang hindi po maganda ang tono ng pananalita mo sa asawa ko. Na para bang inakit ni Wendy si Kapitan. Eh kung hindi, paano siya nagkaroon ng ganyang award? Sige nga. Dahil sa dedikasyon ng asawa ko. Mabait, maasikaso at mabilis siyang nakilala ng mga estudyante at mga bagulang sa barangay natin. Ah, talaga? Eh kinasabwat niya nga ang unang teachers noon para lang bigyan ng mababang grado si Dudong? Teka, akala ko po ba? Natanggap niyo na po ang kamalian ng anak niyo. Eh bakit ngayon po? Sinusumbatan niyo na naman po ako. Eh kasi, matataas na ulit ang grado niya ngayong high school na siya at iba na mga teachers. Ang sabi nila, matalino talaga si Dudong at napakabait pa. Mawalang galang na po, Ate Meli. Nagbabago po talaga ang ugali ng isang bata. Kung makulit po siya nung elementary, eh pwedeng hindi niya madala sa high school. Kaya hindi niyo dapat isinisisi yun sa asawa ko. Basta. Magre-reklamo ako kay Kapitan. Akala nyo? Kayo lang ang malakas kay Kapitan? Hoy, hindi nyo lang alam na malapit kami niyan ni Kapitan. Dahil isa ko sa pinakamagaling na volunteer sa barangay. Eh di kayo na ho ang magaling. Halika na, mahal. Huwag na nating intindihin ng inggit sa katawan ng matandang yan. Hoy! Anong sinasabi mong inggit? Ano namang ikaiinggit ko sa inyo, ha? Eh malayo-malayo ang buhay nyo kaysa sa akin. Ang yayabang na mga ito! Imbis na patulan pa, minabuti naming layuan na lang si Ate Meli at sa ibang mga tao na lang kami nakisalamuha. Nakakahiya ang mga sinasabi niya kahit ang mga taong naroon sa tabi namin ay narinig ang mga yon. Pakiramdam ko tuloy, kahihiyan ang nakuha ko imbis na award. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pakikitungo sa akin ni Ate Meli. Pakiramdam ko, may nagawa akong masama sa kanya para paratangan niya ako ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Habang ang lahat ay nagkakasiyahan sa fiesta, tahimik lang akong nakaupo sa isang gilid. Nabulabog lang ang katahimikan ko nang biglang napadaan si Kapitan Jojo. Ma'am Wendy. Congratulations ulit ha. Salamat po, Kapitan. Oh, Teka, bakit parang ang lungkot mo, Ma'am Wendy? Nanalo ka, di ba? Bakit parang hindi ka masaya? Hindi naman po sa ganun, Kapitan. Napaisip lang po ako kung bakit ako po napiling maging natatanging guro. Samantalang marami namang iba dyan na matagal na po nagtuturo dito sa barangay natin. Ma'am Wendy, meron kaming mga taga-survey kung sino ang mga nararapat na parangalan. At ikaw, Ma'am Wendy, ang may pinakamataas na boto sa lahat ng mga teacher sa barangay natin. Sino ba naman ako para lokohin ng mga tao dito, di ba? Kung ano naging resulta ng award, yun lang ang totoo. At saka, huwag mong questionin ang sarili mo. Eh paano po kasi, Kap? Sabi daw po ni Ate Meli, dinaya raw po ni Mama yung award niya. Si Ate Meli talaga, oo, kahit kailan talaga. Minsan hindi nagpapaawat sa mga sinasabi. Huwag ka na mag-alala, Ma'am Wendy. Kung ano man ang mga sinabi niya, huwag mo nalang pakinggan. O siya, mauuna na ako ha. Marami pa akong pupuntahan palaro. Congratulations uli sa'yo. Sige po, Kap. Maraming salamat po. Kita niyo na po, Mama. Si Kapitan na po mismo nagsalita. Kaya ngumiti na po kayo, Mama. Fiesta na fiesta po tapos nakasimangot po kayo. O siya, sige na nga. O ayan ha, nakangiti na ako. Mama, para po kayong ewan. Pekay naman po ang ngiti niyo eh. Pinilit kong tapusin ang fiesta na masaya ko. Mabuti na lang at naroon sina Mario at Kiko na nagpasaya sa akin. Pinilit nila akong sumali sa mga palaro para mabaling ang atensyon ko sa iba
at sumaya rin naman ako. Pagkatapos ng fiesta, naging sunod-sunod ang pagkilala sa akin ng buong barangay. Marami ang nakakakilala sa akin at madami din ang gustong isali ako sa mga samahan ng barangay na may iba't ibang layunin, lalo na sa isang samahan ng mga kababaihan kung saan kasali din si Ate Meli. Oh, bis na bis ka yata, mahal. Saan ka ba pupunta? Naimbitahan ako sa samahan dito sa barangay eh. Samahan daw ng mga kababaihang nagkakaisa para sa kaunlaran. Ilang beses na kasi akong tumanggi. Kaya lang nitong nakaraan, si Kapitan na mismo ang tumawag sa akin. Kaya ayun, pumayag na rin ako. Nako. Nagiging kilala ka na talaga dito sa barangay natin, mahal ha? Wala namang problema sa akin kung sumali ka sa mga ganyang samahan. Hindi naman sa pag-aano pero mas mabuti na yung may kapit tayo sa barangay, di ba? Ikaw talaga? Yan pa talaga ang naisip mo. Ako nga, medyo kinakabahan na ako eh. Oh, bakit ka naman kinakabahan? Iniisip ko kasi na baka isama ako bilang officer sa samahan nila. Kasi bakit ako iimbitahan ni Kapitan sa meeting? Kung hindi ako gagawing officer, di ba? Ano naman kung gawin kang officer? Wala namang problema yun. Para may magawa ka tuwing day off mo bilang teacher. Malaki naman na si Kiko, hindi na masyadong alagain. Kaya malaya kang gawin ang lahat. Pero nasa sayo pa rin yan kung gusto mo bang sumali. Kung labag sa kalooban mo, huwag mo nang ituloy. Hindi naman labag sa kalooban ko. Ang totoo nga, gusto ko nga rin talagang sumali. May mga proyekto akong gustong simulan lalo na pagtungkol sa mga eskwelahan. Pero kasi... Kasi ano? Ang balita ko si Ate Meli ang presidente ng samahan. Ay mahal, kailan ka pa ba naaapektuhan ng ibang tao? Hindi ka naman ganyan dati ah. Ewan ko ba, mahal? Ayoko na kasi talagang makipagtalo kay Ate Meli. Baka mamaya may masabi na naman siya. At ano namang masasabi niya? Alam mo mahal, tumingin ka nga ng diretso sa akin. Hindi mo dapat hingiin ang opinyon ni Ate Meli. Kung ayaw niya sa'yo, huwag mong ipilit. Kung naiinggit siya sa'yo, hindi mo na yung kasalanan. At kung nasa iisang samahan kayo, ano naman? Hindi naman siya nag-imbita sa'yo doon. At kung makapasok ka man sa mga officer, hindi rin siya ang magdidikta noon. Huwag mong masyadong alalahanin ang iniisip niya. Kapag inaway ka, edi sagutin mo rin para magdala. Para kasing hindi ako mananalo sa pakikipagtalo sa kanya eh. Basta, naniniwala ako kaya-kaya mo yan. Sinubukan kong itatak sa isip ko ang lahat ng mga sinabi sa akin ng asawa kong si Mario. Kasi tama naman siya, panyero. Kaya taas noo kong pumasok sa opisina ng samahan kung saan ako naimbitahan. Pagpasok ko roon, tuwang-tuwa ang mga kapitbahay namin nang makilala nila ako. Bagay na ikinatuwa ko, lalo na at lahat sila ay ikinikwento ang karanasan daw ng mga batang naging estudyante ko sa loob ng 2 taon. Tulad nga ng inaasahan ko, isinali nga ako sa mga officer. Pero ang hindi ko naman inaasahan ay nang maging presidente ako. Bagay na talagang inalmahan ni Ate Meli. Ano to ha? Teka nga, nag-iisip ba kayong lahat ha? Pinaupo niyo bilang presidente ng samahan natin ang baguhan na yan? Diyos ko naman! Mga kasamahan ko! Ang tagal ko ng presidente dito! Ate Meli, pasensya ka na. Pero 5 taon ka naman ang presidente ng samahan. Hindi ba mas mabuti nga na magbago naman ang presidente? Hindi ka ba napapagod na ikaw na lang palagi? Kapitan, paano naman ako mapapagod sa isang bagay na gustong-gusto ko? Alam mo naman dedikado ko sa pagiging presidente ng samahang ito. Tapos, papalitan lang ng baguhan. Baka mamaya sirain niya ang lahat ng magagandang ginawa ko. Baka hindi niya ayusin ang pamamalakad niya. Huwag mo namang husgahan kagad si Ma'am Wendy. Kaya siya pinili ng mga kasama niyo dahil may nakita silang kakayahan sa kanya. May nakita? O may suhol kasi siyang ibinigay? Teka lang naman, Ate Meli. Tama ba narinig ko? Nanuhol ako? Oo! Alam ko naman.
na malaki kinikita nyo bilang teacher at ng asawa mong principal. Kaya sigurado kung kayang-kaya nyo magbayad. At ano namang mapapala ko kung magiging presidente ako ng samang ito, Ate Meli? Bakit kailangan ko pang magbayad? Sa totoo lang, hindi naman sana ako pupunta rito eh. Dahil alam ko nandito ka. Si Kapitan lang ang dahilan kung bakit ako pumayag na sumama rito. Kapitan, hindi ko po matatanggap ang posisyon bilang presidente ng samang ito kung nagagalit naman si Ate Meli. Ibalik nyo na lang po sa kanya para walang away. Pero Ma'am Wendy, Pasensya na po, Kapitan. Aalis na po ako. sandali lang Ma'am Wendy, sandali! Hayaan nyo na siya, Kapitan. Mayabang at masama talagang ugali niyang si Ma'am Wendy. Nagpapakitang tao lang huyan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko na naiwasang mapaiyak dahil sa tindi ng sama ng loob ko. Grabe ang mga paratang sa akin ni Ate Meli, Panyero. Kung makapagsalita siya, akala mo na alam talaga niya ang lahat tungkol sa akin. Parang siya lang ang magaling. Hindi niya kayang tanggapin kapag nauungusan siya. Simula nung araw na yon, maraming mga kasama sa samahan ang patuloy na kinukumbinsi ako na palitan na si Ate Meli sa pagiging presidente dahil nga may ibang ugali raw ito. Ayon pa nga sa narinig ko, kung minsan ay ibinubulsa pa niya ang pondo para sa mga proyekto nila. May mga ghost attendees sa trainings nila at naniningil lang ambagan kahit wala naman daw totoong pinag-aambagan. Nung una ay hindi ko yung pinaniwalaan, lalo na at may kaya si Ate Meli dahil nasa ibang bansa ang asawa niya. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang dumating si Kapitan sa bahay namin. Magandang tanghali po, Ma'am Wendy. Pasensya ka na at napadalaw ako rito ha. Magandang tanghali rin po naman, Kapitan. Nakakahiya naman po at kayo pa mismo ang pumunta rito sa bahay namin. Pwede naman po na tawagan niyo na lang ako at ako na po mismo ang dadalaw sa inyo ron. Hindi, saglit lang naman ako. Napadaan lang kami. May pupuntan talaga akong meeting pero naisipan ko na sumadya na rin dito. Ano po pala sa sadya niyo, Kapitan? Nakakahiya naman po. Ang totoo kasi niyan, Ma'am Wendy, hindi na talaga gusto ng mga miyembro ng samahan ng mga kababaihan itong si Ate Meli. Pilit nila akong kinakausap na sana raw, mapakiusapan kitang pumalit na sa kanya. Bakit naman po kaya, Kapitan? May problema po ba kay Ate Meli? Mukha namang alam mo na ang ugali niya, ma'am. At saka, may hinala ang mga miyembro na ginagamit niya nga ang pondo sa ibang bagay. Sa 5 taon niya, wala pa silang nagagawa ng maayos. Aba, malapit na silang buwagin ng barangay at palitan ng bagong samahan. Alam po ba ni Ate Meli ang tungkol dyan? Alam niya naman. Pero hindi niya pa rin inaayos ang pamamalakad niya. Ayaw sana ng mga miyembro na mabuwag ang samahan. Kaya gusto nila ng bagong presidente. Ma'am Wendy, malaki ang paniniwala ko na magiging maayos ang pamamalakad mo sa samahan. Kaya sige na, nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo na ang posisyon na yon. Na ikaw naman dapat. Dahil sa pakiusap ni Kapitan Jojo, napilitan akong tanggapin ang posisyon kahit na alam kong magagalit sa akin si Ate Meli. Ang nasa isip ko ng mga oras na yon ay mas mabuting unahin ko ang kapakanan ng mas nakararami kaysa sa kung anong iisipin o sasabihin ni Ate Meli na nag-iisa lang naman. Ayoko rin namang mabuwag ang isang samahan na hindi ko sinubukang ipaglaban. Sa sumunod na meeting ng samahan ng mga kababaihan, pinasama na kagad ako ni Kapitan Jojo nang makita ko ni Ate Meli. Nagtaka kagad siya kung bakit ako naroon, pero hindi siya nagtanong hanggang si Kap Jojo na mismo ang nag-anunsyo. Mga kasama, dahil sa demand ng mga miyembro ng inyong samahan, Ate Meli, pasensya ka na pero kailangan mo nang mamahinga sa pwesto mo bilang presidente ng samahang ito. Alam ko na mahal mo ang samahan, pero kailangan mo nang mamaalam. Hindi ko alam kung ano ba ang pagkukulang ko para gawin niyo to sa akin. Pero wala na akong magagawa. O sige, ilagay niyo yan bilang bagong presidente ninyo.
Maraming salamat, Ate Meli, sa lahat ng tulong mo para sa samahan. I-welcome naman natin si Ma'am Wendy sa grupo. Congratulations, Ma'am Wendy. Sana masaya ka na at naagaw mo na ang hindi naman dapat sa iyo. Salamat, Ate Meli. Sos! Plastic! Buong akala ko, tanggap na ni Ate Meli ang pagkakatanggal niya bilang presidente ng samahan. Pero hindi ganun ang nangyari, Panyero. Pagkalabas namin sa opisina ni Kapitana, nagulat na lang ako nang sa harap mismo ng maraming tao. Bigla na lang niya akong hinawakan sa braso at hinila palapit sa kanya. Ikaw na babae ka. Ano bang pinakain mo kay Kapitana? At ganyan na lang siya kabait sa'yo, ha? Huwag mong sabihin may relasyon kayong dalawa. Ate Meli, ano ba? Bitiwan mo ng braso ko at nasasaktan ako. At saka hindi magandang paratang yung sinasabi mo sa akin. Kung ganun nga, bakit? Bakit kinakampihan ka ni Kapitan? Bakit hindi si Kapitan mismo ang tanungin mo, Ate Meli? Wala akong alam. Na hindi ko nga rin alam kung bakit akong pinili ng mga miyembro. Ano ba kasing ginawa mo? Na talagang gustong-gusto ka nilang palitan? Wala akong ginawa. Sadyang minanipula mo lang sila. Wala akong kakayahang magmanipula ng mga tao, Ate Meli. Kaya tama na po. Pakiusap. Nakakahiya na. Nakakahiya? Pwes, mapapahiya ka pa kapag hindi mo nagawang isalba ang samahan na sinasabi nilang isasalba mo. Che! Tignan na lang natin. Agad na nag-walkout si Ate Meli at sa wakas ay iniwanan na ako roon. Maraming mga miyembro ang umalo sa akin at sinabing wag ko na lang daw pansinin, kaya hindi ko na nga talaga siya inintindi. Matagal na rin naman akong pagod sa pang-aaway sa akin ni Ate Meli nang walang dahilan. Isa pa, meron na akong bagong responsibilidad na kailangan kong unahin. Naging maayos ang pamumuno ko sa samahan. Naging maganda ang unang proyekto ko bilang presidente, bagay na pinuri pa nga ng mayor at sinabing ipapagawa sa ibang barangay. Habang masaya ang lahat, hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat, bitter pa rin talaga si Ate Meli. Mama, ang galing-galing niyo po. Kilalang-kilala na po kayo ng halos lahat nandito sa barangay. Pati po yung mga tindera sa palengke, kilala na po kayo. Siyempre, makikilala talaga ako doon. Dahil mga kamiyembro ko sila sa samang sinalihan ko. Ganun po ba, Mama? Akala ko po, hindi nyo kilala. Pero ma, alam nyo po, ang dami po talagang umahanga sa inyo. Yung mga classmates ko po, gusto kong makilala. Ang ganda raw po ng proyekto mo na pagtuturo tuwing linggo. Marami po sa mga classmates ko na hindi marunong sa isang subjects ang natuto dahil po may nagtuturong teacher tuwing weekend. Talaga? Ang saya namang malaman yan. Eh ikaw ba? May hindi ka ba naiintindi ang lesson sa school? Pwede kitang turuan. Wala po, Mama. Naiintindihan ko naman po ang lahat kahit papano. Mabuti naman kung ganun, anak. Ang talino at sipag naman talaga ng anak ko. Aba, talagang nagyayabangan pa kayo mag-ina dito sa gitna ng kalsada, no? Ate Meli, nagulat naman ako sa inyo. Bigla na lang kayong sumusulpot. Kanina pa ako dito naglalakad at naririnig ko ang mayabang na usapan yung mag-ina. Aling Meli, masama po ang pakikinig sa usapan po ng may usapan. He, tumahimik ka nga, Kiko. Bastos kang bata ka. Ganyan ba ang itinuturo mo sa anak mo, Wendy? Ang sumagot sa mas matanda. Hindi ko po tinuturuan ng ganyan ng anak ko. Ang itinuro ko po sa kanya ay kung sino lang ang dapat at hindi dapat galangin. At anong ibig mo sabihin, ha? Na hindi ako dapat galangin, ganon? Parang gano'n na nga po. Kasi, kagalang-galang po ba kayo? Bigla po kayong sumasabat sa usapan namin mag-ina. Abay, bilib din talaga ako sa'yo, ano? Parehong-pareho kayo ng anak mo. Ang yayabang. Yung proyekto mo, tsamba lang yan, Wendy. Dahil teacher ka. Siyempre, yan ang una mo may isip. Pero kung normal na mamamayan ka, paano na? Sige nga. Mabuti na lang po talaga, teacher ako, no? Eh di, nakagawa tuloy ako ng kapaki-pakinabang na project. Si Dudong po ba? Baka may gusto kang ipaturo sa kanya. Hindi.
Hindi ko isasali ang anak ko sa kalokohang proyekto na yan. Kayo po ang bahala. Hindi naman po sapilitan ang pagpapasali sa pag-aaral tuwing Sabado at Linggo. Hindi talaga. Baka mamaya kung ano pa matutunan ng anak ko sa'yo. Baka imbis na maging matalino, baka maging bobo palalo. O kaya baka i-brainwash mo pa at sabihin mong masamang nanay ako. Ate Meli, hindi ko po alam na praning po pala kayo. Ano ka mo? Ako, praning? At paano mo naman nasabi yan, ha? Ewan ko po. Hindi na po ako magsasalita dahil hindi naman po kayo nakakaintindi. Ano ka mo? Sinasabi mo bang bobo ko? Hindi po ako nagsabi niyan. Kayo po. Wisit ka talagang babae ka. Talagang lumalabang ka na sa akin. Teacher ka pa man din. Porke buba teacher ako, hindi na ako pwedeng lumaban sa inyo. Tiniis ko po ang pamamahiya niyo sa akin. Hindi ako lumalaban dahil ayoko maging bastos. Pero mas matanda kayo sa akin kaya kahit papano, nire-respeto ko pa rin kayo. Pero sumusobra na kayo eh. Wala na po kayong pinipiling lugar. Kung saan na lang po kayo abutan ng kawalangyaan, wawalanghayin niyo po ako. Ako? Walang hiya? Ikaw ang walang hiya. Simula nang dumating ang pamilya mo dito sa barangay namin, nagkandaleche-leche na ang buhay ko. Nasira na ang reputasyon ko at pinalitan mo lahat at inagaw mo ang lahat mula sa akin. Ano po bang inagaw ko sa inyo, Ate Meli? Tanga ka ba? O sadyang sinasadya mo lang ang pagkatanga, ha? Inagaw mo ang pagiging presidente ko ng samahan ng mga kababaihan. Tapos napakayabang mo pa. Marami kang award. Hulugan lang naman ang motor nyo. Puro utang ang mga gamit nyo sa bahay. Paano? Kung nakawin mo na lang ang pondong ibinibigay sa'yo ng barangay, sige nga. Nako, Ate Meli. Ngayon alam ko na po kung bakit galit na galit ka na pinalitan kita bilang presidente ng samahan. Teka, anong ibig mo sabihin? Wala na po kayong makupit, di ba? Totoo po ba talaga ang usap-usapan na wala kayong nagagawang proyekto? Yung pondo parang bula na nawawala at minsan, nagpapaambagan ka pa. Ha? Hindi totoo yan. Buwisit ka, babae ka. Sa sobrang tindi ng galit ni Ate Meli sa akin, bigla na niya lang akong pinagsasasampal. Sunod-sunod na sampal ang nakuha ko mula sa kanya. Pero bago pa man siya ulit makatama ng sampal sa pisngi ko, agad kong sinalo ang kamay niya at saka siya itinulak palayo. Nawalan siya ng balanse at mabilis na natumba sa basang bahagi ng kalsada. Nahulog siya sa putikan, bagay na talagang ikinagalit niya ng gusto. Walang hiya ka! Ipapabarangay kita! Ipapabarangay talaga kita! Kayo pang may galang magpabarangay? Sige, may ebidensya naman po ko na kayo nagsimula. Kiko anak, nakuhanan mo ba ng video ang pagsampal ni Ate Meli sa akin? Opo mama, malinaw na malinaw po ang kuha. Burahin mo yan! Burahin mo yan! Lintik ang bata ka! Ayoko po, hindi ko buburahin to. Halika na anak, hayaan na natin si Ate Meli. Tama lang na maranasan niyang ganyan para magdala siya at hindi niya na ulitin pa ang pamamahiya sa akin. Hoy, Wendy! Tulungan mo ako rito tumaya! Wendy! Buwisit ka! Hindi ko na pinansin si Ate Meli. Dire-diretso lang kaming naglakad palayo sa kanya. Hindi naman talaga ako masama, panyero. Pero talagang sumusobra na siya at napuno na ako. Ika nga nila, masamang galitin ang mababait. Kaya kong magpasensya, mahaba ang PC ng pasensya ko. Pero kapag nasagad ang pasensyang pinagtsatsagaan ko, lintik lang talaga ang walang ganti. Inasahan kong hindi na ulit ako aawayin ni Ate Meli pagkatapos ng nangyaring yon. Alam ko na kahit ginalit ko siya ng gusto, matatakot na siyang maulit muli ang ginawa niya. Pero hindi ganun ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, bigla na lang nagkasakit ang anak kong si Kiko. Kiko anak, bumangon ka na dyan at tanghali na. Papasok ka pa sa eskwelahan na. Kiko? Kiko anak, ayos ka lang ba? Ma, hindi ko po kayang pumasok ngayon. Ha? Teka, ano ba nangyari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo?
Opo, Ma. Naku, tignan ko nga. Aba, oo nga no. Ang taas ng lagnat mo. Kagabi ko pa po nararamdaman to. Akala ko po gagaling kagad ako kaya hindi ko po sinabi sa inyo eh. Sana sinabi mo kagad para nakainom ka kagad ng gamot. Teka, ipaghahanda lang kita na makakain para makainom ka na ng gamot, ha? Sige po, Ma. Nung una, akala ko talaga ay simpleng lagnat lang ang nangyayari kay Kiko. Pero nang inabot na ng 2 araw ang lagnat niya, kinailangan na namin siyang dalhin sa ospital para ipasuri kung ano nga ba talaga ang dahilan ng matagal na lagnat niya. Pero wala silang nakitang ibang sakit. Ang sabi lang, viral infection tulad ng ubo at sipon. Bilang ina, alam ko sa sarili ko na hindi lang ito basta simpleng ubo at sipon, lalo na nang magsimula na siyang bangungutin. Nagrereklamo din siya dahil para daw palaging may nanonood sa kanya na anino, isang babaeng may buwaghag, kulot at mahabang buhok. Ma! Mama, nandiyan na naman po siya! Ma, nandiyan na naman po siya! Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Ma, yun na naman po yung matandang babae. Ayan po siya, nasa tabi niyo po. Anak, ano ba? Tumingin ka nga sa akin. Huwag mong titignan ng babaeng sinasabi mo, nakikita mo. Ma, nasa tabi niyo po siya, Ma. Nasa tabi niyo po siya. Anak, nandito lang si Mama. Pumikit ka para hindi mo siya makita. Kapag pumipikit po ako, mas lalo ko po siya nakikita, Ma. Ayoko na po siya makita. Papatayin niya raw po ako, Ma. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako, Ma. Anak, tumahan ka na. Hindi totoo yan. Nasa isip mo lang ang matandang babaeng yun. Paulit-ulit mong ilagay sa isip mo na hindi siya totoo. Magdasal ka. Hindi po gumagana, Ma. Hindi po gumagana kahit na ano pong gawin ko. Diyos ko, ano bang gagawin natin, anak? Bakit mo ba ito nararanasan? Halos madurog ang puso ko habang pinapanood ang anak ko na nasasaktan. Nahihirapan at natatakot. Higit sa lahat ng bagay, Panyero, hindi ko gustong makita siyang nahihirapan ng ganito. Mahal na mahal ko siya at hindi niya dapat nararanasan ang paghihirap. Muli namin siyang pinatignan sa doktor, pero ang sabi ng doktor, nagdidiliryo lang daw siya dahil sa taas ng lagnat. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na lang lagnat at pagdidiliryo ang nararanasan niya. Nagkaroon na rin siya ng mga pantal sa katawan. Nangingitim na rin ang ilalim ng mga mata niya at nangangayayat na. Mario, ano na ba ang gagawin natin sa anak natin? Bakit ganito? Bakit walang makitang sakit ang mga doktor? Awang-awa na ako kay Kiko. Nangihina na siya. Baka kung ano na nangyayari sa kanya, kung hindi pa natin maaagapan ang nangyayari sa kanya. Ano kaya kung magpa-second opinion na tayo sa ibang doktor? Mahal, nung isang araw ko pa naiisipan tungkol sa bagay na ito eh. Kaya lang nag-aalangan ako na baka hindi mo paniwalaan eh. Ano ba yun? Sabihin mo sa akin para malaman ko kung anong dapat nating gawin. Kahit na ano pa yan. Bakit kaya hindi natin subukan patignan sa albularyo ang anak natin? Kasi hindi siya nagagamot ng doktor eh. Baka mamaya may kakaiba na nangyayari sa kanya. Abay, nasa probinsya tayo, mahal. Posible na nakasagi siya ng engkanto na nagbibigay sa kanya ng sakit. Pwedeng ganun yun eh. Ano? Engkanto? Totoo ba talaga mga ganun? Hindi naman masama na subukan natin eh. Wala naman siguro masama, di ba? Basta, hindi masama ang gagawin ng albularyo, ayos lang. Ano sa tingin mo? O sige, pero saan naman tayo hahanap ng albularyo? Ako na susubok na maganap. Si Kiko na lang munang intindihin mo ha, mahal ha. Basta, ako nang bahala. Naghanap nga si Mario ng albularyo na pwedeng makagamot kay Kiko. Kahit na hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganong klaseng panggagamot, sinubukan kong paniwalaan dahil kahit papano, may punto naman talaga si Mario.
Bakit nga ba hindi malaman ng mga doktor ang sakit ni Kiko na para bang hindi sila nag-aalala sa itsura nitong sobrang payat at halos hindi na makilala. Sa paghahanap namin ng albularyo, hindi namin inaasahan kung sino ang mahahanap namin. Nagulat na lang din talaga ako nang dumating si Mario kasama si Kapitan Jojo. Kapitan, ano pong ginagawa niyo rito? Di ba kailangan nyo ng albularyo? Mahal, ito palang si Kapitan eh. May alam pala siya sa panggagamot. Sadyang mas pinili lang daw niyang maging kapitan kaysa albularyo. Hindi naman kasi ako pakakainin ng pagiging albularyo. Kaya nagtrabaho ko sa gobyerno at nagdenegosyo ko. Kap, nakakahiya naman po sa inyo. Sinadya niyo pa talaga kami rito. Walang problema doon, Ma'am Wendy. Ang tungkulin ko naman talaga ay tumulong sa mga mamamayan ng barangay namin. Ang totoo nga ilang tao na rin ang natulungan ko noon. Ewan ko ba? Pero may nangkukulam kasi rito sa baryo natin Po, ibig niyo po ba sabihin, posible na kinukulam ang anak ko? Pero bakit naman siya kukulamin? Pambihira naman. Ang totoo niyan, kaya ko talagang manggamot ng mga pasyente. Pero hindi ko nakikita kung sino o ano ang may kagagawan. Hindi ako kasing galing ng nanay ko na magaling na albularya. Ang mabuti pa, dalhin niyo na ako kay Kiko para matignan ko na siya. Nandito po siya sa kwarto niya. Teka, siya nga pala, Ma'am Wendy. Sir Mario. Sana sa atin na lang ang panggagamot ko na ito ha. Kasi dudumugin ako ng mga tao kapag nalaman nila ng gagamot ako. Yun lang din naman ang pakiusap ko sa lahat ng mga ginagamot ko. Wala pong problema, Kapitan. Ligtas po ang sikreto niyo sa amin. Sinimulan nang tinignan ni Kapitan Jojo si Kiko. Nang tawasin niya ito, doon na kumpirma na talagang kinukulam nga ang anak namin. Pero hindi dahil sa ugali niya o sa kanya ang dahilan kung bakit siya kinukulam, kundi dahil sa akin. Ako daw ang dahilan. Sa tindi raw ng galit ng mangkukulam sa akin, si Kiko na anak ko ang pinuntirya para mas masakit daw ang balik sa akin. Ang balak daw ay patayin ng mangkukulam si Kiko. Diyos ko, may paraan pa po ba para malaman natin kung sino pong gumagawa nito sa anak ko, Kapitan? Parang hindi po ako matatahimik kung hindi ko po malalaman kung sino may gawa nito sa anak ko. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, wala akong kakayaang malaman. Pero wala ka bang kilalang may matinding galit sa'yo? Wala naman pong may galit sa akin eh. Bukod na lamang kay Ate Meli. Ha? Si Ate Meli? Pero ano namang mapapala niya kapag kinulam niya si Kiko? Isa pa nanay rin siya, kaya hindi niya magagawang gawin to sa kapwa niya ina. Hindi nga ba talaga? Sobra-sobra ang galit niya sa'yo simula pa nung dumating tayo rito. Kapitan, matindi po kasi ang inggit ng babaeng yun sa asawa ko. Posible nga yan. Lalo na't naging presidente ka ng samahan ng mga kababaihan. Naging mas magaling ka pa sa kanya. Ang dami mong nakuwang award, kaya siguro mas lalong tumindi ang inggit niya sa'yo. Si Ate Meli pa naman, mahilig yan makipagkumpetensya. Ang gusto niya ay palagi siyang panalo sa lahat ng bagay. Akala ko, Kapitan, ako lang ang nakapansin Pero talagang ganun si Ate Meli. Mahal, sigurado ko na siya nga ang nangkulam sa anak natin. Kung siya nga, anong gagawin ko? Aba, dapat hindi natin palampasin ang ginawa niya sa anak natin. Dapat ibalik natin sa kanyang kulam. Di ba, Kapitan? Pwede naman natin gawin yun, di ba? Oo, pwede natin gawin yon. Pero, ang tanong, gusto mo ba, Ma'am Wendy? Mahal, kahit gaano pa kasama ang ginawa ni Ate Meli kay Kiko, hindi ko kayang gawin din yun sa kanya. Wala siyang kasama sa bahay. Siya lang ang inaasahan ng 4 niyang mga anak. Kapag nagkasakit siya, aba, paano na mga anak niya? Na hindi nga niya naisip yun nung kinulam niya ang anak natin. At balak pa talaga niyang patayin si Kiko. Pambihira siyang babae siya. Mario, nakikinig ka sa akin? Hindi porke ginawa ka ng mali, ibabalik mo na rin ang maling ginawa sa'yo. Hayaan nating ang Diyos mismo ang sumingil ng karma sa kanya.
Darating ang panahon na magdudusa siya sa kasamaang ginawa niya. Hindi natin kailangang ilagay ang hustisya sa mga kamay natin. Pambihira. Napakabait mo talaga, Ma'am Wendy. Hanga ako sa'yo. Sir Mario, tama naman siya. Siguro hayaan na lang nating kusang karmain si Ate Meli. Ang mabuti pa, gagamutin ko na muna si Kiko para matapos na ang pagdudusa na nararanasan niya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras. Si Kapitan, agad na niyang ginamot si Kiko. Ang una niyang ginawa ay kumuha siya ng bao na may lamang insenso. Sinindihan niya yon, saka pinausukan ang buong bahay namin bilang proteksyon daw mula sa kulam. Para ang lahat ng mga nakatira sa bahay namin ay hindi na muling magambala ng mangkukulam na sumabutay kay Kiko. Pagkatapos, kumuha ng mga dahon si Kapitan Jojo, pinausukan sa insenso at nilagyan ng langis na itinapal niya sa masasakit na parte ng katawan ni Kiko. Habang nakatapal ang mga dahon na yon sa katawan ni Kiko, dinadasalan siya ni Kapitan Jojo. Hinihilot niya ang ulo nito. Bumubulong sa hangin na mga salitang hindi namin maintindihan. Marami pa siyang ginawang ritual sa katawan ni Kiko. May mga pagkakataon pang ang sumisigaw si Kiko dahil sa sobra-sobrang sakit. Gusto ko na sanang pahintuin si Kapitan Jojo ng mga sandaling yon sa ginagawa niyang panggagamot. Pero kinumbinsi ako ni Mario na hayaan siya hanggang sa tuluyang nawala ang kulam sa katawan ng anak namin. Kiko anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Pakiramdam ko po, pagod na pagod po ako, ma. Pero po, mas maayos na po ang pakiramdam ko ngayon. Gusto ko lang po talagang matulog at magpahinga. Kap, normal po ba itong nararamdaman ng anak ko? Oo, Ma'am Wendy. Huwag kang mag-alala at normal na normal yan sa mga kinulam. Masyado siyang napagod sa sakit na naramdaman niya mula sa kulam na ginawa sa kanya. Kaya ngayon, nararamdaman niya ang lahat ng pagod. Unti-unti nang nagre-relax ang katawan niya. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman po, Kapitan. Ay, maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Ilang linggo na po nagtitiis ang anak ko sa sakit na nararamdaman niya. Walang anuman yun, Ma'am Wendy. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayo mahihiyang magsabi sa akin, ha? At saka nga pala, para maiwasang kulamin ulit ang anak mo o isa sa inyo, palagi kayo magdala ng asin, bawang o luya sa katawan ninyo. Ang mga mangkukulam, tulad din yan ng mga aswang. Takot din yan sa mga pangontra. Sige o, Kapitan. Maraming salamat po talaga. Utang na loob po namin ang buhay ng anak namin sa inyo, Kapitan. Baka ho meron kaming pwedeng maibigay sa inyo bilang kapalit sa pagliligtas sa kanya. Ano ba naman kayo? Basta patuloy lang kayo maging mabuting mamamayan ng barangay natin. Ayos na sa akin yun. Marami kayo natutulungan mga bata at napakalaking bagay na nun sa akin. Nang tuluyan ng magamot si Kiko, hindi ko na muna siya pinapasok sa eskwelahan. Minabuti kong hayaan na muna siyang magpahinga. Isa pa, ayokong makita siya ni Ate Meli. Ayokong malaman niya kagad na nakaligtas si Kiko mula sa kapahamakang siya ang may kagagawan. Naging magaan na ang mga sumunod na mga araw para sa pamilya namin. Pero mukhang para kay Ate Meli, iba ang nangyari. Isang umaga, habang papasok kami ni Mario sa trabaho, nagulat na lang kami nang makitang may isang truck na nakaabang sa tapat ng bahay ni Ate Meli. Hoy! Teka lang! Bakit nyo kinukuha ang ref ko? Nakakainis kayo! Tatawagan ko muna ang asawa ko kung bakit nyo kinukuha yan! Sandali! Baka naman nakalimutan lang ng asawa ko na magbayad! Teka! Hoy, kayo mag-asawa! Ano ba tinitingin-tingin nyo dyan, ha? Anong tinitingin-tingin nyo? Ate Meli, akala ko ba fully paid yung rep mo? Bakit hinahatak? Ano? Ano ba pakialam nyo? Umalis na nga kayo! Mga usisero! Teacher pa man din kayo! Hindi po kami nakikiusyoso, nanonood lang. Naalala ko po nung kinuha namin tong motor na hulugan. Di ba sabi nyo, mas maganda kung bayaran ng cash. Yung fully paid na. Tapos ngayon, hulugan din pala ang ref nyo.
Umalis na nga kayo rito! Mga buwisit kayo! Hindi ba kayo malilate sa mga trabaho nyo, ha? Alis! Umalis na kayo! Tara na nga, mahal. Baka nga naman mali tayo. Concern lang si Ate Meli sa atin. Alam ko na masama ang pagtawanan, ang masamang nangyayari sa iba. Pero kasi, sa kabila ng ginawa niya sa anak kong si Kiko, nakaramdam ako bigla ng kasiyahan sa nangyari sa kanya. Nung mga panahong yun, hindi sumagi sa isip ko na masama ang pang-aasar ko kay Ate Meli. Kasi, totoo naman ang sinabi ko sa kanya. Tila karma na nga talaga ang nangyari kay Ate Meli nang sunod-sunod na pagkapahiya ang nangyari sa kanya. Ang panganay niyang anak na pinagmamalaki niya pa naman dahil sa pagiging matalino, nabuntis ng boyfriend niya. Nalaman din niyang may babae ang asawa niya sa ibang bansa, kaya hindi na makauwi ng Pilipinas. Kulang na rin ang ipinapadalang pera. Mahal, inumin mo ng kape mo. Hindi na masarap yan kapag lumamig na. Oo nga pala. Naaliw kasi akong panoorin si Ate Meli na pinagsisisigawan yung mga naniningil ng utang eh. Ang yabang pa niya nun, no? Akala ko pa naman totoong mayaman dahil OFW yung asawa at ang ganda pa ng bahay nila. Puro utang naman pala. Mahal, ano ka ba? Huwag ka naman ganyan. Bakit naman? Natutuwa lang ako kasi kahit na hindi natin ibalik ang kulam na ginawa niya sa anak natin, kusa siyang kinarma tulad ng sinabi mo. Yun na nga eh. Pero naaawa rin ako sa kanya. Para kasing sunod-sunod na kamalasan na naman ang nangyayari sa kanya. Pati mga anak niya apektado na sa mga nangyayari. Teka, bakit parang sa tono mo nakukonsensya ka, mahal? Huwag kang makonsensya sa nangyayari sa kanya. Kasalanan niya yan eh. Hindi niya naisip na ang ugali niya ang magdadala sa buong pamilya niya sa kapahamakan at kahihiyan. Hindi ka dapat makonsensya. Isipin mo na lang kung gaano kasama ang ginawa niya sa anak natin. Ganon. Kung hindi dahil kay Kapitan, wala na sana tayong anak ngayon dahil pinatay na ni Ate Meli sa kulam. Kung sa bagay tama ka. Pero sana, natutunan na ni Ate Meli ang malaking aral sa buhay niya. Malamang na alam niya na yun. Sadyang ayaw niya lang tanggapin ang katotohanan. Dahil sa mga sunod-sunod na problema sa buhay ni Ate Meli, kinailangan niya magbenta ng ilang gamit na naipundar nila. Tulad na lang ng automatic washing machine, yung 64 inches TV nila at kung ano-ano pa. Halos maubos na talaga ang mga gamit niya. Halos maubos din ang kahihiyan ni Ate Meli. Pero hindi ang taas ng kanyang pride. Isang araw, habang naglalakad ako sa bahay ng estudyante ko na tuturuan ko, nakasalubong kami ni Ate Meli. Hindi ko sana siya papansinin, pero nagulat na lang ako nang bigla siyang nagparinig sa akin. Ayan na yung mangkukulam na sumumpa sa akin, kaya nagkandaleche-leche ang buhay ko. Teka nga lang, Ate Meli. Tama ba narinig ko? Tinawag mo ako mangkukulam? Ay! Sorry naman. Tinamaan ka ba? Grabe ka. Ang tindi mo rin talaga, no? Ikaw na nga nakaperwisyo ng buhay. Ikaw pa ngayon na nag-aakusa na mangkukulam ako? O bakit hindi ba? Kinulam mo ko, di ba? Kaya nasira ang buhay ko? Bakit hindi sarili mong multo ang tanungin mo? Muntik nang mamatay ang anak ko sa pangkukulam mo sa kanya. Ha? Ano ka mo? O ano, namutla ka, no? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang kumulam sa anak ko? Pwede namang ako ang kinulam mo sana eh. Pero anak ko pa talaga. Para ano? Para mas masakit kapag anak ko nagkasakit, ha? Hindi ko na nga binalik ang kulam sa'yo. Dahil iniisip kong nanay ka at kailangan ka ng mga anak mo. Yung mga nangyayari sa'yo, ha, Ate Meli? Maniwala ka. Karma yan. Kasi ang sama-sama ng ugali mo. Kapalit yan ng lahat ng kayabangan mo at kademonyohan mo. Hindi. Hindi totoo yan, Wendy. Ikaw ang may kasalanan nito. Simula nang dumating ka sa buhay ko, nasira ng lahat. Ginawa mong impyerno ang buhay ko. Hindi mo pa rin ba tatanggapin ang pagkakamali mo, ha, Ate Meli? Sa kabila ng karmang nararanasan mo ngayon, hindi pa rin ikaw ang may mali. Ikaw pa rin talaga ang tama. Ganun ba? Kahit ano pa sabihin mo, ikaw talaga ang may kasalanan.
Ikaw at wala nang iba! Eh di ako na! Ikaw na ang panalo! Panalo sa karma sa buhay! Imbis na patulang pa si Ate Meli at makipagtagisan kung sino ang tama at mali, minabuti kong akuin na lang lahat at tuluyan na siyang iwanan doon. Narinig ko pa ang galit na sigaw niya na para bang aping-api siya sa akin. Kalaunan, Panyero, mukhang napagtanto rin naman niya na siya talaga ang mali dahil sa tindi ng kahihiyang nararanasan niya. Minabuti niyang umalis na lang sa barangay namin. Hindi rin talaga niya kinaya ang buhay na maraming nangungutya sa kanya. Mama, ang sarap po nitong bibingka oh. Hindi kalasa ng bibingka sa Maynila na parang tinapay ang lasa. Oo nga. Iba talaga ang luto ng bibingka rito sa probinsya eh. Halatang binuhusan na mahabang panahon sa pagluluto. Anak, marami ka pang mararanasang maganda dito sa probinsya. Pero syempre, mas marami pa ring oportunidad sa Maynila. Oo naman po. Pero gusto ko po sana rito. Gusto ko po maging teacher katulad po ninyo. Para po makapagturo ako sa mga batang mahihirap. Naku, manang-mana ka talaga sa mama mo, anak. Napakalaki ng puso para sa mga bata. Siyempre. Kanina pa ba magmamana yan? Eh di sa nagpalaki sa kanya. Teka lang po mama. Si Ate Meli po ba yun? Ha? Saan? Ayun po. May kasama siyang baby. Ay, nanganak na siguro yung panganay niyang anak. Teka lang, pupuntahan ko. Ano? Bakit mo pa siya pupuntahan? Uy, Mal, baka awayin ka lang yan. Hindi niya na ako aawayin. Akong bahala. Ate Meli, sandali lang. Wendy, anong ginagawa mo dito? Siya na po ba yung apo niyo, Ate Meli? Oo. Bakit mo naitanong? Ang ganda-ganda naman po ng apo niyo. Ano pong pangalan niya? Hindi mo na kailangan malaman. Aalis na kami. Ate Meli, sandali lang. Ano ba? Ano pa bang sasabihin mo, ha? Gusto bang malaman kung gaano nakasira ang buhay ko ngayon? Naku, hindi po. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, napatawad ko na po kayo kahit na ano pa ang ginawa niyo sa anak ko. Sana po maging maayos na ulit ang buhay niyo. Yun lang po ang gusto kong sabihin, Ate Meli. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Alam ko na hanggang ngayon, Panyero, ay ako pa rin ang sinisisi ni Ate Meli sa kung ano man ang nangyari sa buhay niya. Pero ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Nananalig ako na sana balang araw ay makita rin niya ang liwanag sa madilim niyang buhay ngayon. Siguro po hanggang dito na lang muna ang kwento ko at sana po ay kinapulutan ito ng aral ng mga listeners nyo na hindi sa lahat ng oras kailangan nating gumanti. Minsan, mas mabuting hayaan nating ang tadhana ang gumawa ng paraan para singilin ang taong may nagawang kasalanan. Tsaka diba ang sabi sa Biblia, ang pagganti ay nasa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.